Ita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate ang ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo nga dala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao, get ready to tune in
abrihian niyo kasing-kasing, ngano pod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope With Me. Aton oras, 10 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back sa usa na liwat nga kasemana nga aton pag-oro-istoryahay dide hangtod tikang alas 3 hangtod alas 4 didala sa aton programa Cope With Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio, kaupo niyo permi sa Journey Called Life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonit Parito ngan si Joven Cardenas. Yes, maupay nga kulo po once again ngan maupay nga Monday sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo ngan mga namamati huwag naghihiling nga na sa aton mga magkadurdilain nga social media accounts mapa Facebook man o YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog. Ngan by the way, happy summer day sa aton nga tanan ano. Kaya na nga adlaw holiday ngan aton gin sa Salinurog an ika 184 nga summer day. Oo, kay diba san 1814 or 1841 ano, August 11, 1841 san ginbulag kita from Leyte, asya ito na aton pagkakakilanlan ano, como usa nga probinsya ano, San Samar. So, mga ka 184 na, diba? Grabe, more than 100 years na ngayon ini nga aton founding anniversary San Samar ano. Ngan hinaut unta ano nga kamoya na kay holiday man inakapahuway ka mo. Ngan good luck waray pa kita winners sa drum and lyre competition, pero good luck ano, and congratulations yan na pala sa nga tanan nga participante sa drum and lyre competition secondary level. Ngayon na ito nanugin bubuhat dito sa Summer Gymnasium dito sa Syudad San Catbalogan. So antigo ka namo naguhulat sini ano sa inisan mga gin abangan gihapon lain lasa na turungatan daya Festival of Festivals ngan an Mutiahan Summer. Anyway, since Cope With Me man, maghinga-hinga ka ta, no? Yan nga kulop. Mao nga ipiyong an iyong mga mata, i-relax ang iyong muscles, ang iyong pinsar. Pag-focus ka mo sa paggiya sa aton sa Department of Health para sa aton paborito nga 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito. Sa tuwing paghinga,
at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hanging pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, asyado an ato na 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkaya na, kadi naman kita sa aton ikaduha nga Cope With Me habit, aton sudlon na naton kalugaringon, pakainhan naton kalugaringon, tara mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan na nga kulop, an aton pa kay Ana, what part of you still waits for permission? Otrohon ko, what part of you still waits for permission? Ngan ini nga aton journaling prompt giniimbitahan kita sini nga mamalandong and for us to look inward ngan aton kitaon an mga pipera nga mga area sa aton kinabuhi nga kundiin bagan nagroruhaduha kita we are holding back. Diri naton kaya mag-aksyon o mag-decide, but because bagan feeling naton nga kinahanglan naton an approval anay antis naton buhaton aniton nga usa nga desisyon or usa nga action So ini nga permission ini nga pagtugot, diba? Ini pwede ni literal in a sense nga literal nga naguhulat kita san go signal san aton maybe kagana bugto o friends o boss naton go signal sa naton a romantic partner or mismo san sosyedad nga bagan okay na para sa society nga paghimuon o buhaton na nadto nga usa nga butang nga imo karuyag or pwede liwat internal nga kundi ikaw mismo nagbutang ka mismo sa imo kalugaringon bagan mental gate nga kundiinan iton nga gate mag-aabrila iton kay kun na-achieve mo na an external validation So an ini nga aton journaling prompt ginpapakainhan kita sini ngan karuyag sini nga eksaminon naton an aton kalugaringon saan mga siguro talinguha nga aton gin-delay, diba? The dreams that we have delayed kay siguro may daba ka mo mga goals o passions nga bagan ginpo-postpone niyo permi because naguhulat ka mo naguhulat kita sa right time o blessing sa usa nga tawo or sa blessing sa sosyedad. Panduha an self-expression. May daba ka mo parte sa iyo personalidad o creativity o identity nga iyo tatago kay nahadlok ka mo sa judgment. Ngan lastly, and boundaries and choices So may daba ka mo mga instances nga kundiin you feel like kinahanglan anay niyo ma-meet an expectation sa iba nga mga tawo antes ka mo maghimo sa desisyon para mismo sa imo kalugaringon So anini nga aton journaling prompt, this is empowering kay it is giving the power back to yourself ngan pinaagi sa pagpamalandong sa sini nga aton pakayana we might uncover mga places mga areas nga kundiin bagan ginbuhian na naton an aton otoridad sa aton mismo nga kalugaringon ngan hatag ito naton sa ibang mga tawo o sa sosyedad or kung kita mismo an
nagbubutang sa nga siring ko pa kanina mental gate so bagan still ginbuhian nato na niton nga otoridad nga kaya nato niton kita mismo kaya nato niton ma-open iton nga gate. So mas hilarom nga challenge san sini nga pa kay Ana is that nanon may hinabudawla kay kon kamo kita maundang kita san paghulatan san permiso san mga tawo nga nakapalibot sa aton what if we would stop waiting and give ourselves permission to do what we truly want. So asyad to naton journaling prompt tuturhon kala nga mga parte sa imong kalugaringon ang naguhulat pa san permiso sa English pa what part of your still waits for permission. Aton oras 21 minutos sa naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa ngan sa aton pagbalik pagharampangan naton ang The Chiron Effect. Adi anay ang mga pipirang mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Aton oras, 23 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkaya siring ko nga ni kanina antes kita nga mag-break nga aton pagharampangan an bahin sa Chiron Effect o nano ba anining Chiron Effect aton iton pagharampangan yan So antes kita kumada pag-explain kung nanon Chiron Effect actually kasi ini nga atong topic ko yan nakuha ko ini kami nakginba sa to naglabay nga weekend anong article and part dito sa article may dangan to nakasiring the wounded healer ko is the one who is better at healing others so non-verbatim ato dira to an eksakto nga words ito nga article but asya ton konteksto that the more you are wounded the more nga nasakatan ka, the more nga nakakabulig ka sa iba nga mga tao and pakena ko sa iyo may dabang mga points nga kundiin bagan adton mga tao nga
umagi na san grabe grabe era ginagian. Ngadto ka mo nakadto pagpangaro advice o pagpangaro bulik because for me I agree sa tong article because the ones nga who have been through sa naton the same nga problema the same darkness that we have been in, siraan mas nakakaintindi sa imo ginagian. And so maybe that is why may dasad sugad sini nga mga perspective that the wounded healers are the better healers, diba? So for example nalano sa mga nag-break, diba? So kung kamo you're going through a heartbreak, diba? Usually nakadto kamo sa mga sangkay nga kundiin na ginbreakan liwat serano, o for example nala kung ikaw you have been cheated, nakadto kasi mo sangkay nga naka-experience sa the same situation nga siya nag-cheat liwat sa iyan iya uyab So because of that we naturally lean in sa mga tao again that who have been on the same boat nga kundi asyan aton ginagian. Ngan iton may dangayan sa natawag ang tawag sana Chiron effect. So ano nga Chiron effect iniin matikang siya actually sa Greek mythology So if you're not familiar, si Chiron si an centaur, 'di ba, sa mga millennials nga nakahiling san Percy Jackson. So siya half horse, half tao, 'di ba? Siya nag-training kan Percy Jackson. And of course, and iba pa nga mga heroes sa Olympus like Sir Jason Achilles. So si Chiron is very wise kind nga mentor, and he has helped a lot of people. But actually si Chiron he is also wounded kay ginbuno siya ni Hercules wounded poison nga ginbuno sa iya. And because si Chiron immortal waray siya namatay, pero he is always in constant pain because sansad to nga pagbuno sa iya ni Hercules nga naging legendary na gud siya in the world of medicine sa Greek mythology. And siring maybe that is why that he is such a good healer, because he is in constant pain and he understands kay kunano ang ginaagian san iya mga gin-train, diba? Sir Achilles, Jason, again, and pipirala sa mga heroes of Olympus nga umagi sa iya And you know what? Dirila sa Greek mythology nato nini makikita pero didi mismo sa aton sosyedad kung naton mapapansin, diba? Ang mga tao nga mga umagi sa mga mental health issues sugad sa depression or anxiety, they are actually the ones the frontliners nga nagpupush sa mental health awareness and paghangkop sa sining mga mental health issues and mental health illnesses. Nakikita naton in mga nanay nga nawadaan sa anak, diba? Sira liwatan mismo nga nagahatag sa comfort sa mga iba nga mga grieving parents, diba? Mga biktima sa sunog or sa bagyo, pagbahaw na nga mga trahedya, sila mismo nagahatag liwat bulig sa ibang mga tao And so I guess and I agree again nga nga Chiron effect that the wounded healers or the better healer is may dasan kamatuoran because sometimes the very thing that breaks us is also the one that shapes us into something or into someone that is better and into someone nga makakabulig nga i-heal ang iba nga mga tao. Why do I say this? Kasi for me, even though masakit pero aton mga kakurian mga pain, challenges katon ginagian iton in a way nakakabulig siya because it is giving us a different perspective. Ngan mas nakikita ta ang kalibutan in a different way. Just imagine when you haven't gone through all those challenges ngay mo ginagian.
I don't think that you would see the world the same without those challenges. So kay kun kamo nasakitan, 'di ba? I think nga mas nanonotice niyon mga little things nga mga subtle signs nga sa nga tawo nasasakitan liwat. So for example nala liwat if ikaw may dakas an anxiety or nakaka-experiensya ka sa panic attack, nakikitan mo dayon sa ibang mga tawo nga sirain magkakamay-ada sa panic attack. Nakikita mo ito dayon nga mga subtle signs, the subtle shifts sa mga sugad sa nga mga butang. And so maybe that is why again that wounded healers are the better healers because they already know nanon mga subtle signs the lessons nga iyo na agian and the lessons, yes, nga imo nakuha out of those sa nga mga challenges. Nganiton nga lessons, nakakabulig iton for you to give that to someone who have also been going through the same situation, the same challenges parehas sa imo. But of course, may dainisan, catch-22 kumbaga, kay ang pagiging wounded healer, diriton madali ay. And so even though we want to help other people, of course, because you are also wounded, you are also in pain, so sometimes diri siya madali, especially that ada ka paliwat sa proseso that you are healing yourself. And when you want to help other people that are going the same challenges o trauma pare sa imo, so iton danay iton in nagreresulta nga kundiin ikaw in baga naabrihan mo liwatan adton mga past hurts mga wounds nga kundiin sabot mo nakalimtan mo na pero ada lang ayan gihapon sa imo. And so for those wounded healers out there nga namamati sa aton yan an karuyag mo nga mabuligan and fellow wounded ngan karag mo mabaligan siguro mo sangkay who are also going through some tough problems nga kundi nantigo ka kung gano'ng kakure ngan gano'ng kasakit nito nga ginagihan. Here is a few gentle reminders because I know that you really want to help but then you also need to help yourself. Madila ang pipera nga mga reminders. Una is to heal at your own pace. So diri mo man kinahanglan nga buligan an nga tanan right away. So even if you want to help always remember nga it would be difficult for you to help other people if you are still ada ka pa sa survival mode ngan grabe pa an pag-abre sa mga wound nga imo na nakuha So it's okay to step back if antiyo kasi mo kalugaringon nga dire ka pa ready ngan mati-trigger ka. Panduha is to set healthy boundaries caring for someone hindi man sa nakaruyag signon nga you are also gonna lose yourself, diba? San era kasakit o sa pain nga era ginaagian. So know when to listen pero know also when to rest, diba? Diri mo kinahanglan 24/7 nga ihatag an imo kalugaringon just because you want to help others Again, you also need to help yourself and remember that you are also a wounded healer. Pantulo is to keep tending at your own wounds, diba? You always need to help yourself sa rin kapangani. So, pinaagi sa mga therapy o pag-journal, pagpakihampang sa ibang mga tao o whatever nga nakakabulig sa imo to cope with your own wounds himuala iton, diba? Kay healer nga ginataman an iya kalugaringon iton siya in mas makakahatag pa sa ibang mga tao, mas makakabulig pa sa ibang mga tao. And lastly, of course, share your story wisely. Imo mga experiences, itong nga imo kakurian, challenges nga imo natubang, iton nakaka-inspire iton sa ibang mga tao. You might think na diri, but actually nakaka-inspire iton sa ibang mga tao. And so, you can share your story, but again, wisely, share your story sa usa nga safe nga respectful space, kay although everyone
can be inspired sa nimo story pero di rin nga tanan nga tawo deserves the most tender parts sa nimo kalugaringon kay of course di rin man nga tanan nga mga tawo although we want it to be di rin nga tanan nga mga tawo have your best interest. So sometimes may mga tawo nga nagwi-wish sa imo downfall. So again, share your story wisely and share it with a space nga kundi in safe nga respectful. And here is something I have learned as I go through life. Bago malasan kay ako na naglakat doon dito sa kalibutan. But here is really something I've learned nga di rin mo kinahanglan maging fully healed para mabuligan ang iba nga mga tao. Sometimes the act of listening, the act of helping iton inakabulig nga mahil mo liwat ang imo kalugaringon. But again with your own pace, with setting healthy boundaries, and keeping always tending your own wounds and sharing your story wisely. So bagay iton siya art of kintsugi, diba? An art of kintsugi iton nga usang paso, diba nga nabasag tapos iton nga paso bubugos otro pero gindidikit-dikit siya otro para maging another paso siya pero gindidikit siya pinaagi sa gold so iton nga cracks diri siya nawawara pero they are filled with something more and they became part of your identity and part of your beauty. And so the same with our pain and our sorrows so baga siya nadto nga gold nga di rin mawawara but they are part of your beauty and they are part of your identity. So sa mga namamati sa aton yan nga mga wounded healers out there, keep healing and keep being kind sa imo kalugaringon. Aton oras 37 minutos sa naglabay sa 3:00. Mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Aton oras 39 minutos sa naglabay sa 3:00. Kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me, your go-to radio show for navigating life stress. Ngan sa pagkayana, mag-good vibes naman kita sa pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga good news, online platform para sa transparency sa flood control project ginlansar.
Personal nga ginlansar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumbong sa Pangulo.ph usa nga online platform nga magahatag sa impormasyon may tungod sa flood control projects sa bugos nga nasod nga kundiin pwede liwat ang publiko nga makagreport sa bisan nano nga irregularidad. Sumalasan Presidente, importante ang partisipasyon sa mga mulupyo sa pagmintenar sa mga proyekto, paghatag sa feedback, ngan pag-report kung may anomalya sa mga flood control projects nga nagkakantidad sa 545 billion pesos nga gintikangan pag-implementar sa dun kabutngaan sa Hulyo 2022 sa iya paglingkod sa iya termino. Gintikangan ini nga inisyatiba kasunod sa niya direktiba sa ikaupat nga sona nga i-audit ang mga flood control projects para masiguro ang transparency ngan accountability sa paggastos sa pondo sa gobyerno. Dugang pa naton nga maupay nga balita, 30-day e-tourist visa para sa mga Pilipino halad sa India. Magkakamayada na sa libre nga 30 kaadlaw nga double entry e-tourist visa ang mga Pilipino nga magbabiyahe sa nasod India tikang Agosto 1, 2025 tubtob Hulyo 31 tuig 2026. Pwede nga mag-apply online pinaagi sa opisyal nga visa portal sa India. Kinahanglan lang nga mag-file sa aplikasyon upat kaadlaw antes sa paglarga ngan ang pasaporte dapat may 6 ka bulan nga balido. Pag-abot sa India, posible nga magkamayada sa inspection para sa return o onward ticket ngan igo nga pondo. Libre la ini para sa 30-day e-tourist visa samtang padayon nga magbabayad ang iba nga klase sa visa. Non-extendable nga non-convertible ang tanan nga e-visa. Samtang good news pa, ika-12 nga batch sa Nihongo Partners umabot na sa Pilipinas para sa cultural exchange. Umabot na sa Pilipinas ang ika-12 nga batch sa Nihongo Partners nga ginlansar sa Japan Foundation para magpakusog sa pagtutdo sa Japanese language ngan kultura sa Asia. 19 nga Japanese language teachers ang nakikita kan Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya antes sara ikadto sa mga magkadrodelain nga eskwelahan sa Benguet, Pangasinan, Bulacan, NCR, Laguna, Batangas, Cebu, Bohol ngan Davao sulod sa 6 ka bulan tubtob usa ka tuig. Labot la sa pagtuddo ginaagat liwat sera nga makigistorya ngan makisalamuha sa lokal nga komunidad para masabtan ang kultura ngan tradisyon sa Pilipinas samtang ginpapakilala ang kultura ngan lengguwahe sa Japan. Sumalakan Ambassador Endo magpapakusog ini sa relasyon kultural sa duha nga nasod. Dugang pa naton nga good news, DSWD ngan TESDA nagkaurusa para buligan ang mga 4Ps graduates. Nagperma sa Memorandum of Agreement o MOA ang DSWD ngan TESDA para maghatag sa skills training, scholarship ngan certification sa mga 4Ps households nga naggraduar tikang sa Conditional Cash Transfer Program. Pangungunahan sa TESDA ang paghatag sa training, samtang ang DSWD ang magpipili ngan magrerekomendar sa kwalipikado nga partisipante. Ginalauman nga sa tuig 2026, sobra 1.8 million nga households ang maggraduar lakip na ang 1 ka milyon nga senior high school graduates nga mamimiling trabaho o magpapadayon sa training. Sumalakan DSWD Secretary Rex Gatchalian, ini nga panuyo maawan paghatag sa kapas nga magduduso sa benepisyaryong ngadto sa mas maupay nga panginabuhi. Ngan para sa aton katapusan nga good news, 6 nga sundalo sa 8th Infantry Division ginpasidunggan sa ika-37 nga anibersaryo. Ginpasidunggan ang 6 nga sundalo sa Philippine Army 8th Infantry Division para sa ira kaisog, integridad ngan sakripisyo sa pagserbe.
personal nga iginpaabot ni Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete ang mga pasidungog durante sa niya pagbisita sa Camp Lukban, Balogan, Samar sadto naglabay nga Domingo o kakulop nga adlaw kasumpay sa 37th founding anniversary sa division. Nakakarawat sa Gold Cross Medal sa Captain Tommy Tagora ngan Corporal Merlin Enem, Silver Cross Medal sa First Lieutenant Meto Shela Templa ngan Corporal Zandro Poto, samtang Wounded Personnel Medal naman para kan Corporal Randy Anilingan Colin Brian Oxit. Ginpangunahan ni Navarrete ang kontribusyon sa 8th Infantry Division sa pagpreserbar san kamurayawan sa Eastern Visayas nga nagpasarig san padayon nga suporta sa mga programa nga nakasentro sa katawhan ngan sa modernisasyon sa unit. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilngan, mga nahikay nga good news para yan nga kulop san Lunes. Aton oras 45 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipera nga mga pahinumdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala.
Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga mamati sa Cope with Me danhila sa aton stasyon 882 kHz DYOG Radio Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa aton pagsalid-orog sa Summer Day, pamatian anay naton ang kanta nga Samarenyo Samarenya. Napapasta ang silong sa langit na duhaw. Sulhog na mapawa, nasa burak sa tunan. Nalandaw nga kaanyag, diri ko mawawala. Mahandi nga naman sa akong duhan, pagtimpano nga larang. Pinsan ka apoy apuyan, ayaw ipasipara, ipalapitan paghikuma. Samarenyo kasama rin niya, may kabubuwasan pa. Samarenyo Burabudan ka maupay, natawan ka san paghigugma, kasing-kasing may tinguha. Santo sa akong dughan, diri ko'n mawawala. Ginaiya mo nga warahay nun, magpapabilin, magpapadayon. Samarenyo sa tanging kalibayan o samar nga na tawhan akong titipikan, Samarenyo, Samarenya, kung maipariyak. Samarenyo, Samarenya, ipadasig ang kaanyang makarit
sa don kanta nga Samareño Samareña by Primo Doblon ngan Clark Ortiz. Happy summer day once again, ano? Angan, kay haranin naman mag-alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw ka mo kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa ton mga daan nga paligad, mga baldeng and drum, alulod, luho sa tunangan sa kalsada, anything and anywhere nga gintiterukan sa tubig, pwede ton maging panimalay san kite-kite ngan lamok nga nagdadara san dengue. Mao kon may da kamo makitaan, ipanlabog na layton ngan takpe aniyo balde ngan drum. Ngan of course, ayo luwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon. Magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagatas san lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos sa naton Lunes nga desyon sa naton programa, nga nantistay ni tapuson, karoyag ko la ipahinumdum sa iyo, karoy gula isiring sa iyo nga kayun kamo, ano, you feel like you are too broken to be of use, ano, maybe you are exactly the kind of person nga asya ang ginuhulat sa usa nga tawo para siya in maghil, ano, an imo storya, an imo scores, ano, an imo wants, ano, they might be the lifeline nga era kinahanglan. Ngan if you are lucky enough, ano, nga mabuligan sa usa nga tawo, ano, nga grabe ang ginagian, ano, have also been or have also went through the same situation as you, i-honor iton. Kaya era kindness and era pagbulig, ano, it was paid for in pain. Ngan bueno, ano, nagpapahinom dumakliwat sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control sa Ramamonet Perito ngan si Joven Cardenas. Masunod na news update ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa and Billboard. Again, this is Suzette Pratencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Anton oras 3:56. Salamat sa pamati and happy Monday. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asyay niyan mga balita yan na nga oras. Bag-o nga Basay Municipal Fire Station gin-inaguran. Sa detalye, matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga gin-inauguraran o gin-turnover ang bag-o nga gintindog nga Basay Fire Station nga ginkikilala como pinakadako nga estasyon sa Bugos nga Rehiyon 8. Ang pasilidad ang gindalauman magpapaabot mas malaksi ug mas epektibo nga serbisyo sa pagresponde sa sunog ug iba pa nga emerhensya nga magsisigurado san katalwasan san kinabuhi ug propiedad san mga residente san Basay ug hipid nga mga lugar. Pinaagi san moderno nga kagamitan ug mas hilawig nga operasyon hingyap sa estasyon nga mapahugot ang kaandaman ug koordinasyon san mga bumbero sa pagbaton sa iba-ibang nga klase san emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 28 nga mga Nortehanon nakakarawat cash assistance tikang sa OWA.
Ini igbabalita sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. 28 ng mga scholar ug livelihood beneficiaries sa Northern Samar ang kumarawat bulig pinansyal tikang sa Overseas Workers Welfare Administration OWA ilaron sa Education and Livelihood Assistance Program OFW Dependent Scholarship Program ug Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa nasabi nga mga programa kumarawat ang kada benepisyaryo maabot 10,000 kutob 20,000 pesos nga magagamit sa mga eskolar sa era pag-eskwela ug sa mga livelihood beneficiaries magseserbe ini nga puhunan para makatikang sa era negosyo. Padayon ang suporta sa OWA o gobyerno probinsyal para masigurado ang kamutangan sa mga pamilya ug dependent sa OFW sa probinsya nga magkamayada akses sa dekalidad nga edukasyon ug panginabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asyadon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga mahari sa pamamagitan ng